Bago natin simulan ang ating aralin, magtayo muna ang lahat para sa ating panalangin na pamumunahan ni Jana May. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesus, gabayan mo po kami sa aming aralin ngayong araw. Amen. Ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon mga bata! Magandang hapon po, Binibining Crisel! Kamusta naman ang bawat isa? Okay lang po! May lumiban ba sa ating klase ngayon? Wala po! Magaling, mahusay naman kung gano'n. Mga bata, dito sa ating silid-aralan ay may mga tuntunin tayong dapat sundin. At ito ay, ibasa? Maupo ng maayos! Makinig ng mabuti sa guro! Makilahok sa talakayan ng mga gawain! Maaaring itaas lamang ang kamay kung may nais itanong o isagot. Maging panatiling malinis dapat ang silid. Maasahan ko ba ito sa inyo? Mabuti naman kung gano'n. Ngayon ay meron akong inihandang kanta. At sabay-sabay natin itong kantahin. Maliwanag ba? Handa na ba ang lahat? Okay. Oras na ng talakayan, Ang kailangan at ang mata ay pakinggan. oras na ng talakayan, talakayan, talakayan. Oras na ng talakayan, handa na akong makinig. At magmatanda, oras na ng talakayan, Ang kailangan at ang mata ay aking buksan. Ng talakayan, talakayan, talakayan. Oras na ng talakayan, handa na akong makinig. Galing. Mga bata, ano nga ulit ang tinalakay natin noong una araw? Pwede na po makakalimutan, sir. Ay. Magsigaw po muna ang lahat. Thank you, teacher. Mga bata, ano nga ulit ang itinalakay natin kahapon? Teacher! Jana, maaari mo bang sabihin kung ano ang iyong ating tinalakay kahapon? Ang tinalakay po natin kahapon ay tungkol po sa gawain pang kabuhayan sa iba't ibang lokasyon ng bansa. Magaling! Ngayon naman, magbigay ng isang halimbawa ng gawaing pangkabuhayan sa tiyak na lugar. Raven, magbigay ka ng halimbawa. Ano po, yung pag-harvest po ng durian sa Davao, teacher? Magaling! Magaling, Raven! Isa sa mga durian ang pangunahing hanapbuhay sa Davao! Ngayon mga bata, upang mas malaman ninyo ang ating flow, aralin ngayong araw, ito ang ating layunin. Sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inasahang pakibasa. Natatalakay ang iba't ibang uri ng hanapbuhay na makikita sa kapaligiran. Naiuugnay ang kapaligiran sa uri ng hanapbuhay. Naipapakita Ang kalagahan ng iba't ibang uri ng hanapbuhay na makikita sa kapaligiran. Okay. Ngayon naman ay mayroon akong inihandang video. Makinig na mabuti sapagkat ako'y may mga katanungan pagkatapos. Opo. Sa nakarang aralin, ating nakilala na ang bansang Pilipinas ay isang kinalalagyan at katangiang bisita nito. Natutunan natin na ang bukod sa pangalikas na yaman, magagandang tanawin at ang mga kahalagahan ng mga katangiang bisita ng bansa. Upang mapalagip ang ating mga kaalaman at pangunawa tungkol sa bansang Pilipinas, mahalagang alam natin ang mga impormasyon ukol sa gawaing pangkabuhayan sa iba't ibang lokasyon ng bansa.
sa usapan ng dalawang bata. Ikaw, saan ka nakatira? Anong hanap buhay meron sa iyong lugar? Ang kapaligiran ay ang lahat ng panlakas ng mga puwersa, kaganapan at bagay na gumagalaw sa ibabaw ng mundo. Ang kapaligiran ng isang tao ay binubuo lahat ng mga bagay na nakapaligid sa kanya. Tulad ng bahay, gusali, tao, lupa, temperatura, tubig, liwanag, at iba pang buhay at walang buhay ng mga bagay. Ang kapaligiran ay may kinalaman sa gawain ng tao sa isang lugar, lalo't higit sa hanap buhay kung pinagkakakitaan ng mga naninilahan dito. Halimbawa nito ay ang pag-aalaga ng hayop at pagsasaka ng hanap buhay ng mga taong malapit sa kapatagan. Gayun din ang pangingisda na hanap buhay naman ng mga taong nakatira malapit sa dagat o katubigan. Paglilina, pagkakaingin, at pagtatanim at pangangaso naman ang hanap buhay ng mga taong nakatira sa kabundukan at kagubatan. Ang mga lugar na maraming bato, luwat, ay may mga hanap buhay na paglilito. Maunawaan sa mga halimbawang ito na may kaugnayan ang hanap buhay ng tao sa kanyang kapaligiran. Tandaan na ang uri ng kapaligiran ay may kaugnayan sa uri ng hanap buhay ng mga tao sa isang lugar. Mga bata, mayroon bang mga nakatira malapit sa dagat dito sa inyo? Opo! Sino? Si Jento. Ikaw, Laika, ano naman uri ng hanap buhay malapit sa inyo sa dagat? Pangingisda po. Pangingisda. Yun din ba ang inyong hanap buhay? Opo. Laika. Ay, magaling, Laika. Sino naman dito ang nakatira malapit sa kapatagan? Raven. Ano po? Ako po. Anong uri ng hanap buhay ang malapit sa kapatagan? Ang pangunahing panghanap buhay po sa amin doon ay yung pagtatanim ko. Pagtatanim. Ako rin may nakatira malapit sa kapatagan. Totoo? At, opo. At, oo. At, at, ang pagtatanim din ang pangunahing hanap buhay sa amin doon. Ngayon naman ay may aktibidad tayong gagawin. Ito ay pangkatang gawain. Ito ang unang pangkat at ito naman ang pangalawang pangkat. Opo. Ang unang pangkat, pag-ugnayin ang larawan kung saan ito nakapaloob at idikit sa pisara. Ngunit, ang mga larawan na dapat ay inyong iuugnay dito ay naroon sa isang upuan ng ikalawang pangkat. Maliwanag ba? Unang pangkat? Sa ikalawang pangkat naman, iguhit ang masayang mukha kung ang pangungusap ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa kapaligiran at malungkot naman kung hindi. Iguhit ang sagot sa gilid ng pangungusap. Opo. Dito. Subalit, ang mga kagamitan na inyong gagamitin ay naroon sa isang upuan ng unang pangkat. Opo. Inyong hahanapin. Ngunit, dapat panatilihing matahimik lamang ang klase. Maliwanag ba? Opo. Simulan na. Sige po. Sa upuan. Kita ninyo. Iuugnay lamang ang larawan kung saan ito nakapaloob. Tapos na po kami. Tapos na ang pangalawang pangkat. Kami po yung una natapos kasi masila sila. Tapos na po kami, Guro. Sige, magsiupo muna ang lahat sapagkat ating ito sasagutan kung ito ba'y tama. Opo. Sa unang pangkat, pangalawang pangkat, ang sagot ba ng unang pangkat ay tama? Opo. Okay. Sa kapatagan, anong uri ang hanap buhay
naman sa karagatan, Charina? Pangingisda po, teacher. Pangingisda. Ito ba ay tama, Charina? Opo. Magaling. Ito na ang iyong gantimpala, Charina. Dito naman sa pangalawang pangkat. Unang pangkat, ang sagot ba ng pangalawang pangkat ay tama? Opo! Ang hindi pagsagawa ng community cleanup drive. Mabuti ba ito or Hindi! Dapat malungkot. dapat? Sa Tama ba? Opo! Sige, magaling. Ang dalawang pangkat ay tama. Ngayon, ang dalawang pangkat ay makakatanggap ng gantimpala. Teacher, thank you. Where's my teacher? Ang ating aralin ay tungkol sa uri ng hanapbuhay na meron ng isang lugar. Sa inyong ginawang aktibidad na ginawa kanina, ano ang inyong pinagbatayan upang makuha ang mga kasagutan? Gracelyn, bakit ang iyong sagot sa kabundukan ay ang pagmiminang? Tumayo ka, Grace. Teacher, kasi ang kabundukan ko ay mayaman sa minerals at solito. Magaling, Gracelyn. Ang kabundukan raw ay mayaman sa minerals. Pagsasaka at pag-aalaga ng hayop ang pangunahing hanapbuhay ng mga tao malapit sa kapatagan. Kaya kapag nasa kapatagan tayo, madali nating matutukoy ang uri ng hanapbuhay na meron ang isang lugar. Pangingisda naman ang hanapbuhay ng mga taong malapit sa Karagatan o katubigan. sa kabundukan, Pagmimina. sa kagubatan, Pangaso. magaling. Ang pangaso mga bata ay masama, kaya dapat ay huwag natin itong tularan. Ngayon mga bata, ay mayroon naman tayong aktibidad na gagawin. Opo. Sa pariwang grupo ay may mga nakalaang cards. Sa likod ng mga cards ay may mga katanungan. Ang unang grupo na makasagot ang siyang tatanghaling panalo at mabibigyan ng gantimpala. Ngunit, tatanggapin lamang ang inyong kasagutan kung inyong gaganapin ang mga cards na ang mga sagot sa cards na sa inyo. Nakapaloob sa inyo. Handa na ba? Opo. Simulan na. Ang unang larawan. Ang pangalawang pangkat. Okay, pangalawang pangkat. Anong inyong kasagutan? Pagmimina po. Anong uri ng? Kabundukan po. Anong nasa? Ano ang kaugnayan ng kapaligiran sa hanapbuhay ng nanginirahan dito? Sila po ay naninirahan sa kabundukan po, tapos sa kabundukan po marami pong mga mineral at ginto. Magaling. Kaya sila nagmimina po. Ngunit ang pagmimina ba ay masama or hindi? Masama po. Anong gagawin ninyo kapag naroon kayo sa kabundukan at may nakita kayo pag nagmimina? Isumbo ko sa may katungkulan. At saka magtatanim na lang po kami ng mga puno para iwas po. Para iwas? Iwas disgrasya po. Iwas Landslide. Landslide. Magaling. Pangalawang pangkat. Ngayon naman,
Thank you. Kasi po mo ng lahat. Ang pangatlong larawan. Yay! Ang pangalawang grupo. Okay, pangalawang pangkat. Ano ang katanungan na nasa likod ng cards ninyo at ang sagot? Ang tanong po ay ano ori ng kapaligiran mayroon ng mga taong nakatira dito? Ang ori po ng kapaligiran ay Kapatagan po, Guro. Kapatagan. Paano ninyo nadaling sagutan ang katanungan? Kasi po, nagtatanim po ang nasa litrato. Tapos, sa Kapatagan na po pwede tayong magtanim. Magaling. Ng palay. Opo. Magaling. Pangalawang pangkat, may na kayong buko. Salamat po. At sa panghuling larawan, ang unang pangkat. Oh my God! Ang unang pangkat, ano ang katanungan na nasa likod ng inyong cards at ano ang sagot ninyo? Ano ang kaugnayan ng kapaligiran sa hanap buhay ng mga nananirahan dito? Ano, teacher? Ang kaugnayan po nila ay nasa kagubatan man sila nakaturang. So, ang ilang trabaho, teacher, kay mag-ana-ana sa mga birds. Pwede bang mangaso sa Kapatagan? Hindi po! Hindi. Sa kagubatan lamang iyan, Opo! mangyayari. Ngunit, paalala mga bata ha, na ang pangangaso ay masama. Masama po. Magaling. Maaari na upo ang unang pangkat. Ang unang pangkat na natapos at makakatanggap ng premyo ay ang ang pangalawang pangkat. Wala naman nag-testing. Ngunit, makakatanggap din ng gantimpala. Pero tatlo lang. Ngayon, kunin niyo muna ang inyong kwaderno at sapagkat mayroon kayong gagawin. Sumulat ng isang salisay batay sa nakasaad na katanungan. Anong hanap buhay ang meron sa inyong nayon, at ano ang dapat gawin para mas mapangalagaan pa ang hanap buhay na ito? Tapos na po! Tapos na? Opo. Tapos na po. Tapos na po ako. Tapos na ba mga bata? Opo. Magaling. Mga bata, ano nga ulit ang tungkol? Balik. Mga bata, ano nga ulit ang aralin natin ngayong araw? Teacher! Tungkol sa Maricar? Mga ori ng hanap buhay na makikita sa kapaligiran. Magaling, Maricar. Ngayon, magbigay ng halimbawa o uri ng hanap buhay na meron sa isang lugar na inyong makikita. Nenpa, Pangingisda po. pangingisda. Kapag ikaw ba ay naroon sa Kapatagan, meron bang pangingisda na makikita? Magaling. Sa karagatan lamang yan, makikita. Ito na yung gantimpala. Nenpa. Meron namang isda sa sapa yung bangkit. Hindi pala bangkit. Yan yung bangkit. Tilapia pala yun. Ngayon naman ay magkakaroon tayo ng pagsusulit upang mas malaman kung inyo bang naiintindihan ang ating aralin ngayong araw. Oo, may card saan lamang. Meron kayong 1 minuto upang sagutan ang pagsusulit. Tapos na
karagdagang gawain, magdala ng larawan ng uri ng hanapbuhay na meron sa inyong lugar. Naintindihan ba mga bata? Oo! Paalam na mga bata.